Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano? So, yun. Ang video nito ay mula kay Good News Philippines. So meron itong pamagat na Amerika bumuo ng task force. Ayungin, armas ibinigay ng Amerika sa Pinas. Bagong 12 FA-50 aprobado na. So, ang sarap nito, men. I think good news to para sa Pilipinas, ano. So, bago natin simulan, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito. Amerika bumuo ng task force ayungin. Armas ibinigay ng Amerika sa Pilipinas. Bagong 12 FA-50 aprobado na. So again, Good News Philippines, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Breaking news, Amerika kinumpirma sa unang Ulit. Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika kinumpirma sa unang pagkakataon na meron itong mga sundalong Amerikano na nakadeploy sa Palawan na tinatawag nitong Task Force Ayungin. Ito ang mga sundalong Amerikano na tumutulong sa Armed Forces of the Philippines sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre, LS-57 sa West Philippine Sea. Sa mga nagtatanong kung nasaan ang Iyak ngayon yung China nito, men. Amerika, nandyan lang sila mga kabayan. Dagdag pa dito, ipinakita naman ng Armed Forces of the Philippines ang mga bago nitong unmanned surface vessel na mula pa sa Amerika. Ang mga drone na ito ay hindi ordinaryo mga kabayan dahil ito ngayon ang ginagamit ng iba't ibang bansa tulad ng bansang Ukraine para mangalap ng impormasyon o maglunsa ng pag-atake sa mga barkong pantigma ng kalaban. Sinabi ng Amerika na meron pang darating na mga karagdagang Mantas T-12 unmanned surface vessel para sa Pilipinas bago matapos ang taong 2024. Wow na wow! Grabe, mukhang ano talaga, men, pumanig na talaga grabe yung pagpanig ngayon sa Pilipinas. So, paano ba yan, China? Sorry na lang kayo. Okay? So, mas lalo talaga kaming papalag sa inyo, bahala kayo dyan. Philippine Air Force Air Defense Command Commander ibinunyag na meron ng approval ang pag-upgrade sa 12 FA-50 ng Pilipinas, pagbili ng karagdagang 12 FA-50 pa, mga radars at ground-based air defense system tulad ng Spider Air Defense System. Wow na wow! Eto pa, Wow sa na wow! ng mga multi-role fighter, pondo na lang ang inaantay para sa nasabing proyekto sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Barkong pandigma ng Amerika na deploy sa South China Sea o West Philippine Sea bilang Ready Response Force. Ang barkong ito ang siyang magsisiguro sa bukas at malayong Indo-Pacific. Pangulong Grabe, ang daming balita, men. Mukhang ano naman tayo nito, tawag dyan, matutuwa naman yung puso natin nito, men. Bongbong Marcos Jr. nakausap na si President Trump sa unang pagkakataon. Alamin. Yun. So, Good News Philippines, i-subscribe nyo yan, men. Grabe, sobrang detailed ng balita. Mga kinakatakutan ng China, dumating na ang mas malalim at malakas na pakikipag-ugnayan at alyansa ng Pilipinas at Amerika. Likod sa kaalaman ng karamihan, Amerika bumuo pala ng tinatawag na Task Force Ayungin. Sa mga nagtatanong kung paano tayo tinutulungan ng Amerika sa issue sa West Philippine Sea, ito na po ang patunay. Nakatuwang ng Armed Forces of the Philippines ang US Forces upang protektahan ang mga nasasakupan ng Pilipinas na pilit inaagaw ng China sa pagdala. Ang tanong lang dito, bakit pinubliko nila or sinapubliko nila na tinutulungan tayo ng Amerika? Ngayon, alam naman natin na kapag yan ay dumating sa radar ng China is papalagan talaga nila yan or iiyakan nila yan or mas lalo silang magiging aggressive. So sana nga dahil nilabas nila yan ay handa sila sa mga consequences or sa gagawin ng China laban sa kanila kasi baka maulit na naman kasi yung dati na parang babanggain tayo ng China tapos wala tayong gagawin, parang ganon, 'di ba? So sana meron na silang samken plano dyan. Ni US Defense Secretary Lloyd Austin III sa Palawan, kinumpirma ng kalihim ng depensa ng Amerika na meron itong tinatawag na Command and Control Fusion Center na itinatag mismo ng US Indo-Pacific Command kung saan nakadeploy ang US Forces Task Force Ayungin. Nagpasalamat si US Defense Secretary Lloyd Austin III sa mga tropang Amerikano na tumutulong sa kaalyado nito, ang Pilipinas. Ipinakita naman ng Well, kami din, sa mga Kapilipinuhan, nagpapasalamat din kami sa mga US Armies. ang sundalong Pilipino ang mga military assets na ibinigay ng Amerika sa Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng foreign military financing. Dagdag pa dito mga kabayan, for the first time, inilahad ng hukbong sa datahan ng Pilipinas na nakatanggap ito sa Amerika ng mga unmanned surface vessel. Kumpirmado mga kabayan, operator na ng Mantas T-12 unmanned surface vessel from Maritime Tactical System ang Pilipinas. Ang unmanned surface vessel na ito mga kabayan ay para mapalakas ang Armed Forces of the Philippines intelligence, surveillance, and
unmanned reconnaissance and maritime domain awareness capabilities at maging ang electronic warfare. Hindi lang yan mga kabayan, isa pa sa mga drone na posibleng naibigay ng Amerika ay ang Devil Ray unmanned surface vessel na kasama sa iprenesenta sa nasabing kaganapan. Ang Devil Ray Grabe. unmanned surface vessel ay pwedeng lagyan ng loitering munition na kadalasan ring tinatawag na suicide drone. Ang loitering munition ay idinisenyo na magmamanman muna bago ito umatake sa isang target. Ang pagkakaroon ng ganitong Grabe, no? Sana meron tayong maraming ganyan, men. uri ng mga kabagong sistema sa hukbong dagat ng Pilipinas ay magpapalakas sa kakayahan na depensahan ang exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang Mantas T-12 unmanned surface vessel naman ay may habang 3.6 meter ay pwedeng lagyan ng hanggang 64 kilong payload. Ang unmanned surface vessel na ito ay ginagamit ng Ukraine upang palubugin ang mga barkong pandigma ng Russia. Ng Ito rin Russia. ang ginagamit Ito din talaga yung ano, men. Though, parang maiisip natin ba na sobrang high-tech na nga ng panahon, ano? Na, halimbawa ganyan, mga unmanned na kasi. Yung may mga unmanned drone na, tapos ganyan, unmanned na ganyan din. So, parang hindi na kinakailangan ng tao ba? 'Di ba? Para tawag diyan, para maghanda sa parating na war if ever kung meron man or sana naman hindi, 'di ba? Pero ganyan, parang maano tayo na grabe laking advantage. Pero at the same time, sobrang nakakatakot siya. If ever na halos lahat ng bansa is mag-a-upgrade na puro na lang unmanned, 'di ba? Mas lalong magiging peligroso yung Earth talaga, min. Like, di mo talaga may imagine kung ano yung mangyayari sa WW3, ano. So, wag naman sana. ang Houthi upang atakihin ang mga barkong pangkomersyal sa Red Sea at Gulf of Aden. Sinabi pa ni Defense Secretary Lloyd Austin III, meron pang darating na mga T-12 unmanned surface vessel para sa Pilipinas bago matapos ang taong 2024. Isang patunay na nakahanda ang Amerika na tulungan at suportahan ang Pilipinas sa ilalim ng Manila at Washington Mutual Defense Treaty. Sa Amerika, Nice, maraming nice. salamat. Sa ibang balita naman, sa ika-77 anibersaryo ng 5th Fighter Wing noong ika-16 ng Nobyembre, taong kasalukuyan, ibinunyag ng Commander ng Air Defense Command na ngayong taon, nitong nagdaang mga buwan lamang, ang pag-aproba sa pag-upgrade ng 12 FA-50 na kasalukuyang meron ng ating bansa. Hindi lamang yan, kabilang din sa mga inaprobahan ang karagdagang 12 mga FA-50 para palakasin pa ang hukbong himpapoy ng Pilipinas. Meron Wow. pa mga karagdagang radars at ground-based air defense system tulad ng mga Spider air defense system na binili natin sa Israel. Kinumpirma din ng Grabe. Philippine Air Force na bukod dito ang mga multi-role fighter acquisition project. Halimbawa tulad ng F-16 at KF-21 ay inaantay na lang ang pondo at ang kabuang bilang ng mga multi-role fighter na bibilhin ng Pilipinas. Ayan na, So, sana nga yung pondo din ay mailaan talaga, no? Sana wag ibulsa. mismong commander na ng Air Defense Command na si Major General Fabian Pedregosa ang nagsabi at nagbigay ng update para sa mga nasabing proyekto na nasa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Kaya po ngayong taon, no, we just had recently approved the upgrade of our current 12 FA-50, the acquisition of additional 12 FA-50, the acquisition of additional radars, and additional ground-based air defense system. Yung multi-role fighter po, naghihintay na lang tayo ng funding and final resolution on how many we will buy. No? So, I am very Nice. excited. No? I'm very proud of the future of Pig Fighter Wing as we look forward. And we can see Siyempre, ito kami din, tayo din mga civilian, sobrang excited din tayo dyan, ano, siyempre. that the Pig Fighter Wing awarded as the rock stars of the Pitch Black exercise. Kaya palakpakan po natin si Colonel Pasco and all the participants in the Pitch Black exercise. Nice. The history of Pig Fighter Wing, it's 77. No? Ibang balita naman sa pagdating ni Defense Secretary Lloyd Austin III sa Maynila, ipinakita ng US Navy ang kanilang suporta sa Pilipinas. Independence Variant Littoral Combat Ship USS Omaha LCS-12 naglayag sa South China Sea o West Philippine Sea. Ang USS Omaha ay kabilang sa Command Destroyer Squadron 7 na nag-ooperate sa ilalim Grabe, no? Kung titignan mo siya is parang, parang hindi siya delikado, pero men, sobrang high-tech niyan. ng US 7 Fleet Area of Operation para mapahusay ang interoperability sa mga kaalyado at kasosyong bansa at nagsisilbing isang ready response force sa isang libre at bukas na Indo-Pacific region. Grabe yan. Pangulong Marcos Jr. at President Donald Trump nag-usap sa telepono sa unang Yan na. pagkakataon. Yes, I did. Kaninang umaga, kaya na-delay itong lakad ko na ito is because I was able to schedule a phone call to President-elect Donald Trump. Nakausap Grabe, ko siya no? kaninang umaga. At naaalala naman siya ang Pilipinas. Ang kaibigan niya talaga, mother ko. Kilala niya yung mother ko. Kinukumusta Ooh, what the heck? Grabe, napakagandang balita. Nung narinig niyo yung sinabi ni President, naalala din naman tayo pa ni Donald Trump. Like, di ba? What the heck? Tapos sa kabila, sinisiraan nila na, wala, good luck na sa'yo, BBM.
Wala ka na ngayon kasi si Trump na yung presidente. Di nila alam, men, sobrang solid ng US at Pilipinas kahit sino pang presidente ilagay mo dyan. Si Melda, sabi ko, pinapati ka na. Tapos patuloy namin pinag-usapan ang samahan, the alliance between the United States and the Philippines. And I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship Nice, between nice, our nice. two countries, which is a relationship that is as deep as can possibly be, because it has been for a very long time. And I also reminded the President-elect that ang mga Pilipino sa Amerika overwhelmingly naging pinoto nila si Trump. Kaya Mga Pilipino sa Amerika, overwhelming din. So, shout out sa mga nagsasabi na good luck na yung Marcos administration sa pagkapanalo ni Trump. Anong yung pinagsasabi nyo? sure, maalala na yan pagka tayo ay para nagkita kami. So, yun lang naman. Mga kanoises, so kita nyo naman yun. So, again, ang video yun ay mula kay Good News Philippines. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin yan. I-subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun na yun nga, yung Amerika, nagbuo sila ng task force ayungin. So, magandang balita yon, pero at the same time, syempre dahil inilabas yan, of course, iiyakan talaga ng China yan. I-expect na natin na di talaga tatantanan ng China yan. So, sana lang yung binuo nila is manindigan din. 'Di ba? Hindi yung kapag niraram na tayo ng China ay bigla tayong atras tapos parang diplomasya. So ewan ko na lang kung matutuwa pa tayo ng ganun na parang tinulungan nga tayo ng US tapos in the next day magugulat na lang tayo na yung mga balita is about naman sa wala na pala or hindi pala makapalag so something like that, baka may mga water cannon na naman na magaganap so sana wag ganon. And about naman doon sa sa ibinigay ng Amerika sa Pilipinas, sobrang solid din nun, men. Tapos kita nyo naman yung barko nila na inilagay talaga nila dyan sa teritoryo natin. So bahala na talaga sila Amerika at China na magtalo-talo sila. Bahala sila dyan. Basta tayo, nagpapasalamat tayo kasi yung Amerika is nasa panig natin. Tapos narinig nyo naman yun, yung sinabi ni President Bongbong Marcos na yun, 'di ba? May some kind communication sila ni Donald Trump. So parang wala pala, niloloko lang pala tayo nung mga taga-kabila na kesyo good luck PBBM na daw dahil si Trump yung nanalo. Pero di nila alam, yun, narinig niyo naman, sabi mismo ng Pangulo natin na naalala pa tayo ng presidente, ng bagong elect na president na si Donald Trump. So alam naman natin kung gaano ka solid din na presidente itong si Donald Trump. So pasalamat na lang din tayo. Pasalamat na lang din tayo kasi hindi tayo nakalimutan ng Pilipinas. And then syempre kapag ganun, yung Mutual Defense Treaty natin is 'di ba? Mas lalo talaga siyang magiging solid. So yun lang naman. So kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down kayo sa baba. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Tawag dyan. Yun nga, na-excite na din ba kayo na may mga parating na naman dyan na yung FA-50 yata yun na malaking tulong din sa Pilipinas. Then about naman din dun sa mga unmanned na parang syempre dahil sa teknolohiya, di natin maiwasan na parang grabe sobrang high-tech na talaga ng mundo. Kaya nang magkipagdigma kahit walang taong involved 'di ba? Mga unmanned lang, mga lang talaga, mga kagamitan lang talaga, pwede na magharap-harap. Drone tapos yung 'di ba? So, yun nga, yung other side naman doon is sobrang nakakatakot din siya kasi imaginein mo na lang kung gaano kalaki ang damage kapag gano'n. 'Di ba? Mga unmanned na yan So, di na din yan basta-basta. So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Filipinoises, Good News Philippines. Filipinoises out. Like, comment, share, subscribe.